Education ay ang pagpapakilala sa mga gawaing makapagpapaunlad ng physical fitness. Ano ba ang PPAP? Ang PPAP ay tumutukoy sa Philippines Physical Activity Pyramid. Ito ay isang gabay na sadyang ginawa para sa mga Pilipino upang makamit at mapanatili nila ang kakayahang pangkatawan. Ang kakayahang pangkatawan ay tumutukoy sa pagiging aktibo sa isang gawain na hindi nagpapakita ng kapaguran. Mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang pangkatawan. Una, mas nakakapag-isip ka ng huwasto. Pangalawa, mas magaan ang pakiramdam. Pangatlo, mas higit ang tiwala sa sarili. Ano ba ang layunin ng PPAP? Ang layunin ng PPAP ay makamit ang kalusugan, mapanatili ang tamang timbang, at makaiwas sa paglaganap ng sakit, lalong-lalo na ang non-communicable diseases. Upang makamit natin ang mga layunin na ito, ang ating bansa ay naglabas ng isang guide. Ito ay ang Physical Activity Pyramid Guide. Sa guide na ito, ipinapakita ang mga gawain na dapat natin dalasan sa paggawa at ang mga gawain na dapat natin bawasan. Ang guide na ito ay nahati sa 4 na antas. Mula sa pinakaibaba, ang araw-araw na gawain. Pangalawang antas, 3 hanggang 5 beses na gawain sa loob ng isang linggo. Pangatlong antas, 2 hanggang 3 beses na gawain sa loob ng isang linggo. At ang pang-4 na antas ay 1 beses na gawain sa loob ng isang linggo. Alamin naman natin ang mga gawain sa bawat antas. Una, ang pang-araw-araw na gawain. Napapaloob dito ang paglalaro sa labas ng bahay, pagtulong sa gawaing bahay, paglalakad, pagpapaligo at pagpapakain ng mga alagang hayop, pamumulot ng mga kalat. Ang mga gawain na ito ay simple lamang at madalas natin ginagawa sa loob ng bahay. Yung sumunod na antas naman ay 3 hanggang 5 beses na gawain sa loob ng isang linggo. Napapaloob dito ang pagbibisikleta, pagtakbo, paglangoy, paglalaro ng basketball, volleyball at kickball. Dito sa antas na to, karamihan dito ay mga sports game o mga laro. Sa pangatlong antas, 2 hanggang 3 beses na gawain sa loob ng isang linggo. Napapaloob dito ang pagtumbling, pag-akyat, push-up, pull-up at pagsasayaw. Dito sa pangatlong antas, pumapasok dito yung 2 component, skill-related at yung health-related. At ang panghuling antas, ang 1 beses na gawain sa loob ng isang linggo. Napapaloob dito ang panonood ng TV, paglalaro ng computer, pag-upo at pamamahinga ng matagal. Sa antas na ito ang mga gawain na dapat natin bawasan. Dahil ang mga gawain na ito ay hindi nakakatulong upang mapaunlad ang ating kakayahang pangkatawan.